Attorney, so do you think, based on Article 365 at saka ito na nga pang-aabuso nga po dito sa term na reckless imprudence, do you think we already need a clearer definition? Kailangan po ba repasuhin po itong batas na to? Paano naman po ang mga, halimbawa, commuters, halimbawa, at ibang motorista? How will it protect us? Ang tingin ko po bilang abogado, time-tested na yan eh. Yan, provision na yan. 1930s, 1940s. Yun, ano lang talaga, yung enforcement, yung how you apply the law. Sometimes, you apply it with common sense. Oo. Na hindi, kitang-kita na nga yun. Paano kung walang... Walang CCTV, paano yun? It happened, yes. It happened during the 80s. Walang CCTV. Kaya, masasampahan siya ng kaso, makukulong siya, kailangan pa niya magpiyansa just to prove his innocence. So, sir, you think... Ito po, yung ating law enforcement ba, ano pa yung kailangan po nilang ayusin sa kanila bukod sa, syempre, ano nga sabi ni attorney, anong term na ginamit yung common sense po, no? Ano po yung kailangan nilang gawin? Do they need to go through retraining po ba? Go back to school. Hindi naman po. Ako tingin ko kasi dalawang interview po yun na napakinggan ko galing sa QCPD. Yung pangalawa, I think he is an officer and probably he's a lawyer. Napaliwanag niya ng maganda na hindi po kinasuhan yung driver. Hindi po siya na dumaan sa inquest. Hindi po nag-inquest. Tama yun. Hindi na nila kinasuhan kasi nakita naman nila na yun nga, walang kasalanan. Reckless imprudent act. Saka, kaya ano lang ngayon, yung term kasi nakulong, yun ang naging problema, or maaring sampahan. Yung mga term na yan, yun ang nakagalit sa mga netizen. So, attorney, ito ang katanungan ko. Yung paggamit ng reckless imprudence, you are in agreement with that. Yun nga lang, parang yan ang ginagamit na term for all. Reckless driving, reckless imprudence. It has been there in our revised penal code na neither one of us is born yet. Wala. So, time-tested na yan. Maraming Supreme Court decisions dyan. Puro yun ang kailangan, tingnan yun. Lalo na ngayon, mas may technology tayo. Yung CCTV. Dati nga, wala yan eh. Yes. Di ba? Paano kung kailangan pa nila ng witness, eyewitness. Ngayon may mga CCTV na tayo. Makikita mo na right then and there na walang recklessness to. Yun ang sinasabi ko na common sense can apply there na tingnan naman natin to, bakit natin i-detain pa to, aabalahin natin yung tao. Tapos, syempre, hindi naman abogado yung driver, matatakot yan.